normal na ito. Ano pa sinabi nila? Si ano daw, si Robin Padilla daw. Inano daw, kinanlong daw niya si Bato, pumunta daw sila sa yate. Tapos nag-ano daw sila, nag-chopper daw. O ito sagot ni Chavit Singson dyan sa chismosong Simon Tulfo. Simon Tulfo yung pinuno ng mga bugok na mga tulpo. Yan, diyan ang galing sa tadyang niyan. Nanggaling sa tadyang niyan yung tatlong mga kapatid niya na mga abnormal din. O, pakinggan niyo sasabihin ni Chavit Singson diyan kay Montulfo. Una sinungaling yun dahil si Montulfo, matagal ko lang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. May reason. So, kung totoong media yan or ano, hindi siya mag-publish na hindi totoo. Hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. Di naman kasi journalist yan si Tulfo. Tangina mo lang nga nagbabasa ng dyaryo ngayon, sa dyaryo lang sumusulat yan. Tingnan mo kung gaano karami nabibentang dyaryo, wala naman nabibentang dyaryo. Bobo yan, propagandista yan. At saka galit yan sa mga Duterte kasi feeling niya Duterte siya, yung tapang niya ganun. Mas naging matapang sa kanya at sikat sa kanya si Pangulong Duterte. Kaya insecure na insecure. Yung bakla yan binugbog nga ni Claudine Barreto yan. Kababaeng tao, binugbog yung lalaking malaking mama. O ganyan yung mga tulpo na yan. Matatapang lang yan sa salita. Matatapang lang yan sa statement. Aawayin mo yung barangay chairman. Aawayin mo yung barangay tanod. Aawayin mo si ganito, si ganyan. Pero pag malaki na yung kalaban, wala na yan. Wala nang betlog yung mga yan. Pare-parehas yan. Mula mo kay Erwin Tulfo, pamura-mura kunyari. O mula mo kay Rapi Tulfo na pagalit-galit kunyari sa mga nangaapi sa mahihirap. Magmura mo dyan kay Ben Tulfo na nambibitag daw kuno. Walang napatunayan yung mga yan. Wala silang binanggang malaking tao. Wala silang binanggang congressman. Wala silang binanggang senador. Wala silang binanggang gobyerno. Alam mo kung bakit? Play safe sila. Play safe sila. Pinagkakakitaan lang naman nila yung mga kahirapan ng taong bayan. Yung away mag-asawa, pinagkakakitaan nila. Paano? I-video nila, tapos kikita yung YouTube channel nila. Kumita ba yung tao na nandun sa video nila? Yung nag-away na mag-asawa, ibinahagian ba nila ng kita nila? Hindi. Magkano lang tinulong nila? Binigyan nila ng pamasahe pa uwi, pang date, pang sogo. Yun na yun. Pero kung titingnan mo, ano yan? Parang poverty porn yan. You're making money out of the misery of the people, of other people na tinutulungan mo, di umano, tumulong ka ng halagang 50 mil, pero umani ka doon sa video na yon ng more than that. Anong tawag doon? Scammer. Scammer yung mga yan. Tingnan ninyo kung ilang million views yung mga episode nila sa Rapi Tulfo in Action, kung ano-ano pabitag. Tanungin nyo sila kung gaano karami from dakita nung video na yon ang napunta dyan sa mga dyan sa mga taong kinontent nila. Wala. May porsyento ba doon yung kinontent nila? Wala. Hanggang ngayon kumikita pa yung mga video na yan na ikinakapahiya pa nga ng mga Mantakin mo lumapit sa iyong tao para humingi ng tulong tapos binidyohan mo. Kung talagang gusto mong tumulong, lumapit sa iyo yung tao, binigyan mo ng tulong, hindi mo na kailangang i-video. Pero the fact na binidyo mo, inon mo yung monetization sa YouTube mo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pinagkakitaan mo yung away ng mag-asawa. Pinagkakitaan mo yung gulo ng may gulo. Tapos, sinold mo yung gulo na yon. Tapos hanggang ngayon, kumikita pa rin yung video na nandoon yung gulo nila, binibigyan mo ba sila ng porsyento doon sa kita ng video na yon? Hindi. Scammer. Diba? Yung magkakapatid na scammer yan. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ng pangalan. Yun ang brand po. Yun ang brand ng mga pagtulong sa tao. Pero saan naman po pinanggagalingan ni Montulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is gawa lang niya dahil gusto niya akong i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang, okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang pakawalan yung mga tigre. Utang ina, mag-raid kayo. Kung kailan kayo mag-raid, doon papakawalan yung mga tigre para mamatay kayo lahat. Magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is someone related to... Saan po? Sino yung mga nagsasabi sa inyo? Yung malapit din kay Ramon Tulfo. Marami naman nakakilala kay Ramon Tulfo nung araw pa, gano'n na yun.
Pero kanino po nakikinig si Montulfo or bakit naman niya ibibintang Kung sa saan inyo? Or, trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang ano dito, baka demand. Sabihin mo na mukhang pera yan kung sino yung magbibigay sa kanya. Yun ang kakampi niya. Hindi kasi siya nakakapangulimbat noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya kahit anong siksik nilang mga tulpo sa mga Duterte, hindi sila kumita ng pera. Ngayon, tinan mo. Ngayon, kita mo, busog na busog. Congressman yung anak, congressman yung asawa ni Rapi Tulfo, senador pa siya. Senador pa yung kapatid. Nakinabang sila ng husto ngayong administrasyon na ito. Kaya, ayan, alam nila kung saan sila papanig. Kung sino yung nagpapalamon sa kanila, doon sila papanig. Tanda ko pero maraming tao nakakilala sa kanya. Nung araw pa ganun ang ginagawa. but who is he doing this for? Is this for the administration? For or- the administration siya. Ngayon, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Sino yung power, nakakonek sila palagi. So you're categorically stating na hindi umalis yung yate ninyo na No. Happy Life from Manila Port. Yes. At mayroon pong prueba nito doon sa, Yes. sa They can check the register ng record. Manila Yacht Club. So yun lang, kung nag-check doon, hindi na nag-check, basta may palabas lang niya para i-connect lang ko. Saka isa pa, from Batangas to Davao, manglayo doon. Parang Hong Kong difference. Actually, ang allegation daw po may nag-helicopter na. So from Manila, to Batangas ang yate ninyo at helicopter daw from Batangas to Davao. Gawa-gawa, imposible naman sinabi niya. Imposible dahil hindi umalis yung yate ko. Yung helicopter, hindi pwedeng gamitin ganun kalayo. So, From dapat Batangas. Yan yung sinasabi kong kabubuhan nila. Hilig nilang gumawa ng istorya. Ganyan din nangyari kay Arnie Teves, natatandaan ninyo. 6 daw yung sakay. Nung helicopter ni Arnie Teves, tinakas daw yung mga bumaril kay Digamo. Paano nangyari yun? 5 lang yung pwedeng isakay kasama yung kasama yung piloto. So 4 lang yung pwedeng sumakay. Paano kasi 6 dun? Yung sinabi din nila, yung private jet daw ni Zaldico. Sabi rin ito ni Boying Rimulya na fake news peddler. Yung private jet daw ni 19 daw sila na nakasakay doon sa private jet ni tawag dito Arnie Teves. Pero ang pwedeng isakay doon 14 lang. So anong nangyari doon sa 5? Nakatayo. Kaya natatawa to si Chavit Singson Kaya dapat demanda niyo yan Kaya nga hindi rin masabi ni Montulfo yung eksaktong pangalan, kung sino yung tao kasi nga alam niya madedemanda siya Pero sinasabi dito ni ni Chavit, Manong Chavit, bobo yan si Erwin si Ramon Tulfo, bobo yan. Bakit? Ang dali namang i-check sa registry ng mga nung mga yate. Kung umalis yung yate ko dun at saka sa chopper, yung chopper ko, tingnan nyo kung ano yung chopper ko. Ilan lang yung pwedeng maisakay nun, tsaka malapit lang yung pwedeng liparin nun. Hindi yun kayang lumipad kasi ang pinakamahabang flight sa Pilipinas from Metro Manila is papunta ng Davao. 2 hours yan. 2 hours yung travel ng eroplano. Punta ito chopper, baka sa gitna, malaglag yun. Hindi yan katulad dong iba na putyang hihinto sa ibabaw tas magkakarga ng gasolina. Hindi yan ganun. Hindi nyo inaalam yung facts, tas labas kayo ng labas ng balita. Mga tarantado kasi kayo plano. Davao, malayo Davao, masyado. Malayo, hindi ko magamit ng helicopter. So kayo po ba ni Senator Bato ay nakakapag-usap? Kailan No. po ang last communication ninyo? Matagal na. Nung nasa Senate sila, tumawag yung mga kaibigan ko ron. Ang kinausap ako, nagpapasalamat sa pagkain na pinadala ko. Yung mga food truck na Happy Life, pinapadala ko, maski may nasunugan, maski oposisyon na nagrarally, pinapadala ko Talaga nagpapakain ako. So kailan po ang last communication niyo ni Senator Wala, Bato? yun lang. Matagal Diba? na. Sinungaling Sinungaling Ganyan sila kasinungaling Mga walang hiya kayo ano ngayon ang masasabi nyo ngayon dyan? Hindi pala totoo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong